Alright, so we're gonna test if this experiment of mine is gonna work because I think I did this in the past. Naalala ko lang talaga. Okay, so what we're gonna do is we're going to replace this post and then make a dispute. Kasi nga, be very careful when trying to dispute yung mga penalties o yung mga flag ni Facebook. Kasi pag na-dispute mo and then hindi na-approve, baka lalagyan ka pa ng mas, higher penalty. Ganun mangyayari. So, okay, this one na medyo bobo talaga yung algorithm ni Meta. So, this was fact-checked by Rappler. Ang problema lang dito is that na-pick up ng algorithm yung video post natin. This is a video post. Hindi ito screenshot or photo. Okay, dun sa video post natin, pakita ko lang. So yan, for example, yan yung Rappler fact check. So i-edit na naman natin to. Hindi pwedeng may pakita nga kasi nga bobo nga yung algorithm ni Meta. So para i-correct, okay, para matanggal yung label, fact check label, at para ma-dispute mo. So yan, i-edit natin yung post na yan. What we did is we just copy pasted yung caption or yung text. And then, i-delete natin yan. And, mayroon tayong bagong post. It's going to slowly upload it. As you can see here. So, ina-upload na niya. And, after na ma-upload, i-post mo na, i-publish mo na. And, that's when you're gonna dispute. Ipakita ko sa inyo later. Kung successful o hindi. So, yan. I think it's done. And, okay, it's finally done. And i-click mo lang yung next. And post. Click on that now. And you'll just have to wait. Kasi nga, it will take a few seconds para ma-post yung bagong replacement. So, ayan na. Biglang nawala yung label. I don't know kung nawala talaga. So, what you're gonna do is you're gonna get to your professional dashboard. Doon mo makikita kung nandun pa rin. So nawala na yung label eh. Ito na yung bagong post. Ayan. Nawala na. So, ibig sabihin, na-cure natin. So, let's see. So, yun. Successful nga natanggal yung fact check label. So, natanggal din yung restriction natin. So, ganun yung gagawin nyo. Okay? Pag nalagyan kayo ng fact check or fake news label, gagawin nyo lang, i-replace nyo lang yung post. Totally replace it. Like we did. And then, after that, either nandun pa rin and then you can dispute at i-click nyo lang yung I corrected the item ata yun o yung post. Pero dahil sa situation natin, wala nang dispute. So, ibig sabihin, natanggal na altogether yung label. I went to my dashboard. Ayoko na ipakita eh. Kasi ayoko ipakita yung vulnerabilities ng page sa mga kaaway. Okay? So, yun nga, natanggal na nga sa dashboard. Doon yung makikita yun. Sa professional dashboard. So, usually, paano tayo nare-restrict? Dahil lang sa kabobohan ng Meta. Sa totoo lang, nare-restrict tayo dahil, for example, last year, yung paggamit ng word na F, yung tinitake ni Digong, yun, na-restrict tayo because of, I think, medical promotion or promotion of illegal drugs. Nabanggit lang natin yung F ni Digong. Yun lang yun, ang tindi. Sobrang tindi, natanggal yung recommendation natin. Ganon katindi yung pagbanggit ng F. Super bobo nga eh, kahit i-dispute mo pa, wala ka na magagawa. At dinispute ka nga, nung na-dispute, restricted yung page, buong page, ganon katindi. Tapos yung mga limang fact check label or fake news label, yung kino-correct mo lang yung mga, kaya hindi na ako nagko-correct, kaya hindi na ako nagde-debunk ng mga DDS. Kahit nauna kang nag-debunk, for example, kahit nauna kang nagpakalat na, hey, this is fake news. Once na magpabibo
ang Rappler at Vera Files. Alam ba? Kasi lagi silang nahuli eh. Di ba? Kailan lang sila nagpa-fact check? Kasi kung may mga netizen na nagko-call out, kumbaga rider lang sila, free riding, di ba? Tapos sila na yung bida. Makikita mo na lang, na fact check ng Rappler daw yung ginawa mo, ikaw yung unang nag-condemn eh. Yan ang matindi. Yan yung matindi lang. So yun lang, yung tip pag may ganun kayong problema. Have a good day.